Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Salamat at kayo na andyan ng lahat. So, ang dami ko nang nakitang nag-join. Si Brother Edgar, si Mami Ai, si Pastor Claude, at nandyan na rin si Pastor Nanding, syempre si Ate Alma, ang kanilang pamilya. At naandito rin si Nanay Gertrudes at syempre si Pastor Dennis. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral na tinakpan ko lang ang video, Pastor Dennis, at medyo meron tayong kaunting introduction lang po. Okay, so tayo po ay magpanimula sa pamamagitan ng ating pananalangin. Samahan po ninyo ako muli. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa ibinigay mo na pagkakataon, isang benepisyo, isang pribilehiyo na kaming mga anak mo ay magkasama-sama na patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Hindi man kami physically na magkakasama, kami naman ay nagkakaugnay sa iisang espiritu, sa iisang layunin, sa iisang adhikain na matuto at magpalalim ng iyong mga salita, at ito ay ma-apply namin sa aming mga buhay, maibahagi rin sa ibang tao. Patnubayan po kami at gabayan, Ama, sa gabi pong ito. Ikaw po ang magturo sa amin at magbukas ng aming mga puso't isipan, maunawaan namin ang lahat ng ito, Amang Diyos. Salamat po, ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Talaga pa sa Dennis. Okay, so ngayon pong gabi ating punta talakayin ang Isaiah chapter 48 verses 3 to 5. Yan, pero pasadahan natin ng konti yung tinalakay natin kagabi, yung pagkapanimula ng kabanatang 48 at yung verses 1 and 2. Kapiraso lang po ito. Yung talatang 1 and 2 ay tumukoy sa pagbabaliwala ng mga Israelita sa kanilang mga pangako sa Diyos, habang kanilang ipinagmamalaki na sila ay kaanib sa tahanan ni Israel o ni Jacob. Hindi naman nila ginagampanan ang pagiging kabahagi nito, at sa halip ay sinusuway nila ang mga utos at direksyon ng Diyos. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, marami pong mga kaanib sa simbahan minsan, mga miyembro ng iba't ibang church na may ganiyang ugali o may ganiyang sistema. Mangangako sa Diyos na gagawin ang isang bagay na ito, gagawin ang ganoong trabaho o ang ganoong responsibilidad o yung ganoong commitment. Pero pagdating ng sitwasyon na kailangan ng tuparin ay nangangawala o hindi ito nagaganap. Simula pa noong ako'y makakilala sa Panginoon, medyo mahaba-haba ng panahon, ang dami ko nang nakilalang ganyan. May mga nagsasabi na, Pastor, ipanalangin mo ako, at ako'y nag-a-apply ng trabaho sa abroad o kung saan man. Pag ako ay natanggap at kumita ng malaki, ay tutulong ako sa gawain. Magbibigay ako ng malaking tithes. Ayan po. So, laging ganon. Yun po'y paulit-ulit na sitwasyon. Pero pagka sila ay naandoon na at ibinigay na ng Panginoon ang katuparan sa kanilang hinihingi, karamihan sa kanila ay nakakalimot at nagkakaroon po ng amnesia, spiritual amnesia. At nakakalimutan ng pangako, ang commitment sa Panginoon, at maraming mga dahilan. So nawa sa atin dito ay wala pong ganiyan. Nawa ay kung meron tayong ipinangako, gawin natin. Kasi ang sinasabi sa lumang tipan, ang Diyos ay galit sa mga nangangako, subalit hindi naman tinutupad. Kung tayo ng tao, pag pinangakuan tayo, galit tayo di lalo na ang Diyos, di ba? So yan po. So karagdagan sa ating pag-aaral na ginagawa dito, yung pagmumulat sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa mga commitment na ating itinatalaga o binibigay sa Panginoon. So tinalakay din kahapon doon sa verse 2, yung pagpapakita o pagsasabi sa kanila ng Diyos na marami sa kanila ay nagpapakita ng pagsunod at pagsamba sa physical o sa panlabas na gawain, sa panlabas na kilos. Subalit, ang laman ng kanilang puso ay kakaiba. Iba, hindi talaga sumusunod sa Diyos ang puso. Wala yung pagsunod at pagrespeto sa Diyos.
subalit pinipilit na ipakita sa kanilang panlabas na anyo na sila ay nananampalataya. So, ang pangit, masakit yung ganung katotohanan. Ano po, at sa bandang huli ay lalabas at lalabas kung ano yung katotohanan. Marami sa atin sa kapanahonan ngayon na iba yung sinasabi ng bibig, iba yung ipinapakita ng salita at ng kilos dun sa nakikita mong kilos o pinapakita ng tao. Yung sinasabi niya o yung ginagawa niya ay kakaiba doon sa talagang nararamdaman niya. So, mahirap po yan. Baka tayo ay magkaroon ng sakit at hindi rin po yan nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, so tayo po ay mag-proceed sa ating talakayan, sa ating lesson. Sa gabi pong ito, magsisimula tayo sa verse 3. At ang sabi sa verse 3, sinabi ni Yahweh sa Israel, nung una pa'y alam ko na kung anong mangyayari, pagkatapos ay bigla ko itong isinakatuparan. Sa King James ang sabi, I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I shewed them, I did not suddenly, and they came to pass. Ayan. So, alam ng Diyos kung anong mangyayari. He knows everything. At bigla niya itong ginawa. At ito nga ay nangyari. Walang makakapigil sa kaniya. Muli po sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita sa mga tao ng Israel na nagpapaalala sa kanila ng katapatan ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Ang talata ay isang deklarasyon mula sa Diyos na nagpapatunay sa kaniyang karunungan at soberanya sa lahat ng bagay. Ang pariralang nung una pa'y alam ko na kung ano ang mangyayari, ayon sa magandang balita, Biblia, at sa King James naman, ang ginamit na pangungusap ay ipinahayag ko na ang mga dating bagay mula sa pasimula. Itong mga pangungusap na ito ay nagbibigay diin sa pagiging omniscient ng Diyos at pagkakaroon ng foreknowledge or advanced knowledge ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi pa nangyayari, walang ka-idea-idea ang mga tao, pero alam na ng Diyos. Ito ay isang paalala sa mga tao na ang Diyos ay palaging may kontrol at kaalaman sa lahat ng bagay. At ito dito inihahayag ang kanyang mga plano mula pa sa simula. Alam nating lahat, napakaraming beses nang binagaran at binanggit sa Bible. Bago palikhain ang mundo o ang pundasyon ng mundo, ay pinili na tayo ng Diyos at alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa atin. Ano po, yung ating halimbawa, yung awiting indescribable, ang sabi doon, inilagay mo yung mga bituin sa kaitaasan at alam mo ang pangalan nila isa-isa. Ang isa sa tinalakay namin doon sa isang linggong conference ay yung kapangyarihan ng Diyos kung paano niya mini-maintain yung kalawakan, yung heavens. There are three different levels of heaven. May yung alapaap, yung atmosphere, and then yung lugar kung saan nandoon yung heavenly bodies, at yung lugar kung nasaan naroon ang Panginoong Diyos. Ayan, at ang mga mananampalataya. Makikita mo doon na millions or billions of stars are located in heavens, on the second heaven. So, iisipin mo, paano mauunawaan o paano matatandaan ng Diyos yung lahat ng pangalan ng mga bituin na nandun, yung iba't ibang galaxies, iba't ibang constellations, at iba't ibang bahagi. Yung solar system natin, yung may mga planeta, isang bahagi lang yan at napakalawak pa. Pero ang sabi sa kanta ay alam ng Diyos ang pangalan ng lahat ng mga yan. Tayo sa science, pinag-aaralan natin yan. Yung ilang uri ng stars, constellation, hindi natin ma-memorize ang mga pangalan. Pero ang Diyos, alam niyang lahat. So ito'y nagpapakita ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos. At ang lahat ng iyan ay hawak-hawak ng Diyos. Pag binitawan ng Diyos yan, babagsak sa ating mundo, sa earth, at tayong lahat ay masasawi. Dahil ayon sa pag-aaral sa science, yung bawat stars na nandun sa kalawakan ay higit na mas malaki kaysa sa sukat ng earth. Pero siguro naman, merong bang maring mas maliit sa earth. Pero karamihan dyan ay
malaki kaysa sa Earth. Halimbawa, yung araw or yung sun, sabi ng mga scientists, ay yung araw daw ay isang uri lang yan ng star. At nakikita natin kung gaano kalaki ang star. Ibig sabihin, meron pang mas malaki sa kanya. So, ayan po. So, hindi po tayo nag-aaral ng science, kaya makikita natin dito na isa sa creation ng Diyos ay iyong kalawakan at napakahirap unawain kung paano ito nilikha at pinapanatili ng Diyos. Tayo pa kayang tao, paano tayo pinapanatili ng Diyos? Sige tayong mahalaga kaysa sa mga heavenly bodies na iyan. Sa King James Bible ay binanggit ang mga salitang at sila'y lumabas sa aking bibig at aking ipinakita sa kanila. Ang mga ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa Biblia, madalas na binabanggit ng Diyos ang mga... Ayan, salamat Brother Edgar. Ngayon ko lang naraman yan na salamat sa information. At alamin nyo, especially mga estudyante, Antares is the biggest star. Ayan, ako po. Okay. Ang mga ito'y nagbibigay din sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa Biblia, madalas na binabanggit ng Diyos ang mga bagay-bagay, gaya ng sa ulat ng paglikha sa Genesis. Ang pahayag na ito ay muling pinagtitibay ang otoridad ng salita ng Diyos at ang pagiging maaasahan ng kaniyang mga pangako. Binabanggit din ito ang tema ng soberanya ng Diyos at kontrol sa lahat ng bagay. Well, saan man tayo pumuntang bahagi ng Bible, yung word na sovereignty and authority and control, nandyan na yan, given na yan. Buksan mo ang lahat ng pahina ng Bible mo, hindi mawawala yung salitang authority. Hindi literal, no? Na nandun yung word na sovereignty, pero pag binasa mo ang bawat letra, ang bawat pangungusap at paragraph or verses na naandiyan, maunawaan mo that God is indeed in control. He has the sovereignty in everything. Ayan po, no, walang makakagawa ng ganiyang bagay. Hindi yan kaya ng mga huwad na Diyos na ginagawa ng mga tao. Ang pariralang, bigla kong ginawa ang mga iyon at nangyari ang mga iyon, ayon sa King James. Sa MBB naman, ang pahayag ay pagkatapos ay bigla ko itong isinakatuparan. Medyo mas maganda atang pakinggan yung sa Magandang Balita, Biblia, ano. Ito ay nagpapakita ng kamadalian at pagiging epektibo ng mga aksyon ng Diyos. Urgency and yet effective. Kapag nagsasalita ang Diyos, nangyayari ang mga bagay. Yan, salamat. Pinagtitibay nito ang ideya na ang mga plano at pangako ng Diyos ay tiyak na magkakatotoo at walang sino man ang makahahadlang sa kaniyang mga layunin. Ito rin ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel na hindi nila matatakasan ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at pagsuway. Sa pangkalahatan, magandang gabi, kapatid Alejandro Palmon. Buhat po ito siya sa Dumaguete. Isa sa mga nakasama't nagturo sa amin doon. Siya po yung isa sa mga interpreter na talaga namang pagod na pagod at napaka-accommodating. Salamat kapatid sa pagdaan sa aming pag-aaral. Ang pinag-uusapan natin sa gabing ito, Isaiah 48 verses 3 to 5, itong mga binabanggit dito ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Israel na ang Diyos ay may kontrol sa simula pa at patuloy na tutuparin ang kanyang mga plano para sa kanila. Naghahati din ito ng mensahe ng babala na nagpapaalala sa kanila na ang kanilang mga aksyon ay may kahihinatnan at hindi nila dapat baliwalain ang pasensya at awa ng Diyos. Sa mga tuntunin ng simbolismo, ang talata ay makikita bilang isang representasyon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng ideya na ang mga deklarasyon ng Diyos o ang kanyang mga sinasabi ay natutupad
at ito'y nagbibigay diin sa otoridad at pagiging maaasahan ng kanyang salita. Walang iba na pwede tayong asahan na talagang tumutupad sa lahat ng sinabi maliban sa Diyos. Yung sinabi natin kanina, yung recap natin sa verses 1 and 2, ang tao napakadaling mangako, pero napakadali ding magpako ng pangako, hindi tinutupad. Ano po? Kaya yung mga kababaihan dyan, pag kayo'y pinangakuan, ay wag kayong basta oo at susunod. Baka meron pa nangangako sa inyo dyan na susungkitin yung bituin at ibibigay, makamit lang yung oo, abay napaka-imposible, no? Napakataas po ng bituin. Tanungin natin kay Brother Alejandro kung gaano kataas ang bituin. Ano po? Ayan. Sa konklusyon po at sa pagtatapos ng talatang ito'y nagpapahayag ng isang makapangyarihang mga pananalita tungkol sa soberanya, sa katapatan at bisa ng salita ng Diyos. Ito'y nagsisilbing paalala sa mga tao ng Israel at sa lahat ng mga mananampalataya ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos at ang mga bunga ng pagsuway. Kahit anong gawin natin, yung nature ng Diyos hindi mababago. Mali po yung itinuturo. Minsan naalala ko, may nagturo sa amin dati na dahil daw sa matinding pananalangin ng tao, mababago daw ang disenyo ng Diyos, mababago daw yung desisyon ng Diyos. Aba, ay parang lumalabas na mas makapangyarihan pa yung prayer natin sa authority ng Diyos. Mali po yun. Heretic po yung ganoon, no? Wala pong ganoon. At hindi yun binabanggit sa Bible. Kaya nga po ang prayer natin, kung ano ang kalooban mo, Lord, ay siyang mangyari. Ibig sabihin, napapakita na yung ating panalangin ay still subservient, no? Mas mababa ito sa kalooban ng Diyos. Anumang panalangin na gawin natin, still, yung kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Hindi mababali ang kaloob at kaparaanan ng Panginoong Diyos. Ayan. Ito po'y nagsisilbing paalala sa mga tao sa Israel at sa lahat ng mga mananampalataya ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos at yung bunga ng pagsuway. Ito ay isang tawag na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at seryosohin ang kaniyang salita. Hindi po biro-biro lang ang salita ng Diyos. Ayan. Ang talatang ito ay patuloy na may kaugnayan sa mga mananampalataya ngayon dahil hinihikayat tayo nito na manampalataya sa mga plano ng Diyos at mamuhay sa pagsunod sa kaniyang salita. Ayan. So, napaka-importante. Kaya natin pinag-aaralan lagi itong mga salitang ito. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Umulan, bumagyo, uminit. Minsan may mga sitwasyon na mapigil tayo na hindi natin maiwasan. Pero sa pagpapatuloy, lagi na makikita at mauunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos na talagang napakahirap unawain. Nakita natin ng Diyos ay tapat. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at sa mga susunod pang kapanahunan. Sa susunod na henerasyon, sabi nga dun sa awitin. Okay, punta tayo sa talatang 4. Alam kong matitigas ang inyong ulo, may liig na parang bakal at noon na parang tanso. Okay, ang talatang ito naglalarawan ng katigasan ng ulo, ng pagsuway ng mga tao. At may 3 bahagi ng katawan na ginamit. Matigas na ulo, liig na parang bakal, at noon na parang tanso. Ito'y bahagi ng mensahe ng Diyos sa mga tao, partikular sa mga Israelita. Binibigyan diin ito ang Panginoon, binibigyan din dito ng Panginoon ang katigasan ng ulo ng mga tao at ang paglaban o pagsuway nila sa kanilang kalooban. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa tema ng katigasan ng ulo at paglaban sa mga direksyon ng Diyos. Ito'y nagsisilbing tawag sa pagpapakumbaba at pagsisisi at hinihimok ang mga tao na palambutin ang kanilang mga puso, ilagay sa pressure cooker at bumalik sa Diyos. Ang imahe ng isang matigas na liig at isang tansong noo
ay naghahatid ng isang pakiramdam ng pagmamataas at pagsuway na nagbibigay diin sa mga kahihinatnan ng pagsuway at ang kahalagahan ng pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Kapatid, ikaw ba'y sumusuway? Ikaw ba'y may matigas na noo o liig na parang bakal at noo na parang tanso? Talakay natin isa-isa yung bawat simbolismo na iyan. Yan po ay mga metaphor. Ang talatay nagsisimula sa pariralang, alam kong matitigas ang inyong ulo. Kung pilosopo ka, sasabihin mo, wala namang ulong malambot. Siyempre, may buto yan pero hindi po yun ang ibig sabihin. Ito ay nagpapahiwatig ng kaalaman ng Diyos sa mga katangian ng mga taong kanyang kinakausap. Ang salitang matigas ang ulo ay nagpapahiwatig ng isang matatag, very firm, hindi nababago at hindi sumusukong sa loobin, na nagpapahiwatig na ang mga tao ay lumalaban sa patnubay ng Diyos at ayaw na baguhin ang kanilang mga paraan. Talagang ipinagmamatigas, pinagmamapilit ang kanilang gusto. Kaugnay ito ng ugaling pagmamataas at pag-aakala na kaya niyang dalahin ang panana at panagutan ang kanyang sarili. May mga tao ko nakausap dati, ang sabi niya, kaya-kaya ko ang sarili ko. Wag mo na akong pakialaman. Okay, may mga ganyan no? Okay, hindi niya kailangan ng tulong ng Diyos o ng kahit na sinong ibang tao. Ang katigasan ng ulo ay paulit-ulit na tema sa buong aklat ng Isaias, kasama sa kanyang mga sinasabi at ipinapaalala sa mga tao ang mga payo laban sa kanilang paulit-ulit na pagmamataas at pagtitiwala sa sarili. Mga kapatid, minsan o kalimitan ang pagtanggi sa patnubay o sa tulong ng ibang tao ay pagmamataas. Ito'y kawalan ng pag-asa sa ibang tao. Ibig sabihin, iniisip niya na hindi ko kailangan ng tulong ng ibang tao. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Actually, pride po iyan. So, ingatan po natin ang mga bagay na yan. Bilang isang pamilya, bilang isang kabahagi ng isang simbahan na tinatawag din nating pamilya ng mananampalataya, natural lamang na magkaroon ng pagbabahaginan at pagtutulungan. Ang isang taong ayaw tumanggap ng tulong ay mayroong pagmamataas. Ayan po. Yung salitang hiya, actually yung salitang hiya ay parang paglalayo mo sa sarili mo doon sa pagiging bahagi ng tahanan. Pag sinunsun mo pa yung malalim na pinagmumulan niyan, that is also pride. So, ayan po. Ang pangalawang metaphor na ginamit ay yung may liig na parang bakal. Steel neck sa Ingles. Ang bahaging ito ay nagbibigay din sa katigasan ng ulo ng mga tao. Okay, katigasang lieg, sige. Kawikaan nung unang panahon, yung pariralang iron sinew. Iron sinew, na literal nangangahulugang dugtungang bakal. Ang sinew, o S-I-N-E-W, ay isang bahagi ng katawan na nagdudugtong sa muscle at buto, gaya ng lieg, pagitan ng bewang, dugtungan ng mga bahaging itaas at ibaba ng braso at mga paa. Si Jacob, noong siya ay, nung sinaktan siya ng anghel, ang bahagi ng katawan niya na sinaktan ay yung sinew, yung dugtungan nitong lower abdomen sa middle part, itong dugtungan ng kanyang katawan at saka nung kaniyang paa. Kaya siya ay iika-ika, hindi siya makalakad. Ang tawag po doon ay sinew. Yung mga dugtungan, yung nababali natin na braso, dugtungan yan ay sinew, no? Ngayon, dito ang sinasabi, meron siyang liig na parang bakal. Yung liig natin ay considered na sinew kasi yan ang nagdudugtong sa ating middle part at dun sa ating upper part, yung ulo. So, ito yung sinew. Kaya yung binabanggit ditong iron sinew, ibig sabihin ay dugtungang bakal, isang bakal na liig. So, yun po yung ibig sabihin nun. Liig na parang bakal. At again, pag ang liig mo ay parang bakal,
hindi mo maipaling sa taas o kaya ay sa kaliwa. Talagang napakatigas, parang robot, dinumero. No po, oro talagang disusi para maipaling sa kaliwa at sa kanan. Ngayon, yung ganoong sitwasyon ay nagpapakita ng katigasan ng ulo, ng pagmamataas, ng pagmamalaki. So, yan po ang nais na sabihin dito. At yan ay isa sa katangian ng mga Israelita. Ayaw nilang sumuko o yumuko sa harapan ng Diyos. At marami sa kapanahunan natin na ganyan din ang sistema, na ganyan ang pamamaraan. So, atin pong i-assess ang ating mga sarili. Ano po? Yan, ang imaheng ito ay naghahatid ng ideya ng isang matigas na liig na hindi madaling mabaluktot o mailiko. Nagmumungkahi ito ng pagmamalaki at pagsuway. Ang ganitong katangian ng tao ay maganda sana kung ang pagmamatigas ay tungo sa kagandahan, hindi nasusuway o kaya sa kapakinabangan. Subalit sa sitwasyong ito ng Israel, ito ay isang pangit at masamang pag-uugali dahil tumutukoy ito sa pagsuway at pagmamataas sa Diyos. Ang pangatlong metaphor ay nagsasabing noon na parang tanso, steel forehead. Isa rin itong pagpapahayag ng katigasan ng ulo ng mga tao at ang kawalan ng pagpapasakop sa Diyos. Ang terminong tonso ay nagbibigay ng ideya ng katigasan at lakas. Lakas na parang tanso. Si Superman ay tinaguri ang Man of Steel, tao na tanso. Ibig sabihin kasi yung power ni Superman, Man of Steel, hindi siya mababali, hindi siya kayang talunin ng kahit na sino. So ngayon, yung pagiging tanso ng noo, ibig sabihin talagang nakatunhay lang, ayaw yumuko, ayaw niyang magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Binibigyang diin ng mga pahayag na ito ang mga puso at isipan ng mga tao na lumalaban at nagmamatigas sa mga payo ng Diyos at mga panawagan para sa pagsisisi. Sumuko ka na. Ipalambutin mo na yung tanso mo na noo, yung liig mo na parang bakal at yung katigasan ng ulo mo. Kasi walang mangyayari sa buhay natin kung mananatili tayong magmamatigas, magtatago ng mga sikreto o hindi magtatapat sa Diyos. Pahihirapan lang tayo niyan sa ating mga buhay. Napakahirap po niyan. Ano po? Mahirap yung maraming itinatago at hindi pinapahirapan ng sarili. Bandang huli magmamanifest po yan. Naalala ko lang kanina yung anak ng isang kaibigan natin dyan ay inatake kasi siya ay merong anxiety. Bakit ba nagkakaroon ng anxiety ang tao? Isang pinsan iyan ng depresyon. Ang isang dahilan po niyan kasi maraming nakatagong sama ng loob sa puso, sa buong kanyang pagkatao. So kailangan ilinalabas lahat yan. Sabi nga ni Sammy kanina, magandang napapag-usapan yung mga nakalipas na panahon. Kasi nagre-refresh yan, nare-review natin. Kaya lagi tayong mag-review ng mga nakalipas na sitwasyon sa buhay natin. Okay, ang imaheng ito ng isang tansong noo ay sumisimbolo sa pagtanggi ng mga tao na kilalanin ang kanilang kasalanan at ang kanilang matigas na ulo na pagtanggi na baguhin ang kanilang mga pamamaraan. Sa talatang ito, tinutugunan ng Diyos ang paglaban ng mga tao sa kanyang kalooban at ang kanilang pagtanggi na kilalanin ang kanilang pangangailangan ng pagsisisi. Ang mga imaheng ginamit sa talata ay naghahatid ng isang pakiramdam ng katigasan ng ulo at pagmamataas na itinatampok ang pagtanggi ng mga tao na magpasakop sa otoridad ng Diyos at ang kanilang pag-ayaw na baguhin ang kanilang mga ugali at pamamaraan. Sa buong aklat ng Isaias, laman ng mga propesiya hinggil sa paghatol at pagliligtas ng Diyos na tinatawag ang mga tao na magsisi. Nagbibigay ito ng mga babala sa mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Ang tema ng katigasan ng ulo at paglaban sa kalooban ng Diyos ay paulit-ulit habang hinaharap ng propeta ang mga tao sa kanilang pagmamataas at pagtitiwala sa sarili. Hinihimok din niya na manumbalik sa Diyos.
Sa huli, ang talatang ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng pagmamataas at pagsuway. Ito ay isang tawag sa pagpapakumbaba at pagsisisi na humihimok sa mga tao na palambutin ang kanilang mga puso at bumalik sa Diyos. Ang imahe ng matigas na liig at tansong noo ay nagsisilbing isang makapangyarihang talinghaga para sa katigasan ng puso ng mga tao at sa kanilang hindi pagpayag na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kapatid, baka mayroon pa kayo dyan damdaming kasing tigas nito. Atin na pong isuko sa Panginoon dahil walang mangyayari sa mga bagay na ito. Pahihirapan lang tayo, sa huli ay wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang sumuko sa Diyos. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, isuko natin sa Panginoon ang mga bagay na yan. Okay, punta tayo sa verse 5. Kaya noon pa ipinahayag ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y huwag ninyong isipin na ang mga Diyos-Diyos ang may gawa nito. Sa talatang ito naman, partikular na ibinabahagi ng propeta ang mas malaking sipi kung saan ang Diyos ay nagsasalita sa mga anak ni Israel tungkol sa kanilang pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Ito yung binabanggit sa verse 2, dahil ipinagmamalaki nila na sila'y lahi ng Israel, pero sa puso't buhay naman nila, hindi nakikita sa kanila ang pananampalataya. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na ang Diyos lamang ang tunay na pinagmumulan ng hula o ng propesiya at katuparan nito. At ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay walang anumang maitutulad o maikukumparang kapangyarihan sa Diyos. Diyos lamang ang tanging may otoridad at may kapangyarihan, kakayahan, yung omnipotent character ng Diyos, yung omniscient character ng Diyos, makikita sa mga bagay na ito. Isa pang tema sa talatang ito ay ang issue ng idolatry. Ang mga tao ng Israel ay kilala sa kanilang hilig na bumaling sa mga idolo at huwad ng mga Diyos na naghahanap ng patnubay at katiwasayan mula sa walang kapangyarihang mga imaheng ito. Sabi nga natin dati, parang napaka-illogical naman. Paano makakapagbigay ng tagumpay sa iyo ang mga bagay na yun, wala naman iyang kakayahan o anumang kapangyarihan. Ayan po. Okay. Ang deklarasyon ng Diyos sa talatang ito ay nagsisilbing direktang pagsaway sa kanilang spiritual na pangangalunya, spiritual idolatry, o kaya ay yung pagiging, they are spiritual prostitute, base doon sa propesiya sa aklat ni Propeta Hosea. Ipinapaalala niya sa mga tao na siya lamang ang may kapangyarihang ipahayag at tuparin ang hinaharap, at ang pag-asa sa mga Diyos-Diyosan ay walang saysay at walang laman. Ang talatang ito nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng hinaharap sa mga tao ng Israel at pagpapakita sa kanila ng katuparan ng kanyang mga propesiya. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga tao at ang kanyang pagnanais na magkaroon sila ng pananampalataya sa kanya lamang. Binibigyang diin nito ang pangunahing mensahe ng buong aklat ng Isaias, ang pangangailangan ng pagsisisi, pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Sa pagtatapos ng talatang ito, bilang konklusyon, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at malalim na pahayag ng soberanya, paghatol at katapatan ng Diyos. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Israel at sa lahat ng mananampalataya na ang Diyos lamang ang tunay na pinagmumulan ng propesiya at katuparan, at ang pag-asa sa mga Diyos-Diyosan ay kahangalan at walang kwenta. At ang hinahamon tayo ng talatang ito na suriin ang ating mga puso at tanungin ang ating sarili kung saan tayo naglalagay ng ating tiwala at naghahanap ng patnubay. Kanino nga ba tayo nagtitiwala?
Sa huli, tinuturo nito sa atin ang hindi nagbabago at tapat na kalikasan ng Diyos na siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba at pagsunod. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, itong tatlong talata, 3, 4, and 5, ay nagpapaunawa na ang Diyos, ipinapaunawa dito ng Diyos sa pamamagitan ng mga pahayag ni Propeta Isaiah na ang katotohanan at kaganapan ng lahat ng bagay sa mundo noon, ngayon at sa hinaharap ay mangyayari lamang ayon sa kapangyarihan ng Diyos at hindi siya nagbabago. Siya ang may natatanging otoridad at soberanya sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha, siya ang nagpapanatili, siya ang magbibigay ng bukas sa lahat ng bagay o sitwasyon sa lahat ng tao. Wala tayong ibang maaasahan maliban sa Diyos. Ang mga paalalang ito sa mga Israelita ay nagsisilbing malawak na paalala sa ating lahat na mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, manatili tayo sa kalinga at sa ilalim ng gabay ng Diyos. Manatiling sumusunod sa kaniyang pamamaraan at kalooban. Maging palagi ang layunin sa buhay, ang mapaglingkuran at mabigyang karangalan ang Diyos. Ayun. So, maraming salamat po. Hanggang doon lang po ang ating talakayan. Tumutukoy ito uli in summary, pagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Okay, maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig, nawa ay natuto kayo, nawa ay kahit paano ay may napulot tayo sa tinalakay natin sa gabing ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, huwag pong mag-aatubiling magtanong dahil ang layunin natin ay matuto ang bawat isa at sa pagkatuto ay matuto nating maparangalan at mapaglingkuran ang Diyos. Minsan kaya hindi tayo naglilingkod ng ayos sa Diyos dahil hindi natin siya nauunawaan. So, yun po, unawain natin siya. Minsan kaya tayo nagagalit sa mga tao dahil hindi natin nauunawaan ang kanilang damdamin at kanilang mga iniisip. Unawain natin ang mga tao. Ayan po. So, salamat muli sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa katatapos naming pag-aaral at pagtalakay. Hindi man nakapagbigay ng komento ang iba o ng kanilang mga katanungan, dalangin kong patuloy, Ama, na sila inatuto at magkaroon ng refleksyon sa mga buhay. Tulungan mo po kami at pagpalain sa mga bagay po na ito. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po ulit mga kapatid. Bukas po ay walang daily devotion dahil prayer meeting natin. At sa Sunday po, it's reflective Sunday. Reflection para sa lahat ng devotion na ating pinag-aaralan. Simula Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at Sabado. Tayo po ay magtatalakayan at magsasama-sama sa linggo ng gabi. Whether it is online man o pwede rin namang sama-sama doon sa church, okay lang po iyon. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.